Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Mary Grace Artizuela mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Arestado ang isang lalaki sa isinagawang buy-bus operation sa Coronadal City matapos makumpiska mula sa kanya ang tinatayang 34,000 pesong halaga ng hinihinalang shabu. Narito ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Resali Umalay. Arestado ang isang 40 anyos na lalaki matapos maaktuhan sa isinagawang buy-bus operation ng mga operatiba ng pulisya sa Purok Tuburan, Barangay Santa Cruz, Coronadal City, South Cotabato nitong gabi ng Mayo, 13 taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Ton, isang landscaper at residente ng Purok Tuburan, Barangay Zone 3 ng nasabing lungsod. Pinangunahan ng mga tauhan ng City Police Drug Enforcement Unit, South Cotabato Police Provincial Drug Enforcement Unit, Intel Operatives ng Coronadal City Police Station at First Provincial Mobile Force Company, nakumpiska pa mula sa suspect ang isang marked money na 500 peso bill at isa pang sachet ng hinihinalang shabu. Tinatayang may kabuuang timbang na humigit kumulang 5 gramo ang nakumpiskang illegal na droga na may standard drug price na 34,000 pesos. Mula dito sa Campo Crame, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Resali Umalay, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Mabilis na rumesponde ang Baguio City Police Station 7 sa dalawang magkaiwalay na insidente na kinasasangkutan ng dalawang lalaking nangangailangan ng agarang medical na atensyon upang matiyak ang kanilang kaligtasan at maayos na pagresponde sa sitwasyon. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Grace Bulangin. Muling ipinamalas ng mga tauhan ng Baguio City Police Office Station 7 ang kanilang maagap na pagtugon at malasakit sa publiko matapos nilang agarang respondihan ang dalawang magkahiwalay na insidente na kinasangkutan ng mga lalaking nangangailangan ng agarang medikal na atensyon sa Baguio City. Sa unang insidente, agad na rumisponde ang mga naka-duty na pulis sa U-shape overpass matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang concerned citizen hinggil sa isang lalaking inatake ng seizure sa harap ng Sunshine Maharlika. Sa pamamagitan ng mabilis at maayos na aksyon ng kapulisan, nabigyan ng paunang lunas ang biktima at ligtas na na-turn over sa emergency medical services para sa karagdagang medical na atensyon. Samantala, bandang 8:50 ng gabi, mabilis ding rumisponde ang mga tauhan ng Police Station 7 sa isang
insidente sa Siagamkayang intersection kung saan isang lalaki ang nawalan ng malay. Agad na naipabot sa EMS ang nasabing individual upang mabigyan ng kinakailangang atensyong medikal at matiyak ang kanyang kalagayan. Ang maagap na pagtugon ng kapulisan sa nasabing mga insidente ay sumasailalim sa pagpapatubad ng 7 focused agenda ng Chief PNP, particular sa pagsusulong ng community engagement, public safety at mas pinaigting na police responsiveness upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mamamayan. Patuloy na pinatutunayan ng kapulisan ang kanilang kahandaan, dedikasyon at malasakit sa pagbibigay ng mabilis at maaasahang serbisyo para sa bawat mamamayan. Mula dito sa Riyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Grace Bulangan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulangan. Nasa kote ang 10 wanted person sa magkakaiwalay na operasyon ng Quezon Police Provincial Office bilang bahagi ng penigting ng kampanya kontra kriminalidad sa lalawigan ng Quezon. Magbabalita dyan si Patrolman Don Rosas. Value individual arestado sa buy-bust operation sa Erusin, Sorsogon. Arestado ang isang high-value individual. Arestado ang 10 wanted person sa magkakaiwalay na operasyon ng Quezon Police Provincial Office bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad sa lalawigan ng Quezon. Kabilang sa mga nadakip ang 2 regional level most wanted person at 8 iba pang wanted individual na nahaharap sa iba't ibang kaso tulad ng qualified rape, paglabag sa Republic Act No. 7610, qualified theft, perjury, physical injuries at iba pang paglabag sa batas. Kabilang sa mga naarestong regional level most wanted persons sina alias Ray na nadakip sa Lucena City Police Station at alias Bard na naaresto ng Dolores Municipal Police Station sa kasong qualified rape na nagresulta sa pagkakaaresto ng iba pang wanted person sa lalawigan. Mula rito sa PNP National Headquarters, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Rosas. Hindi na nakapalagpa ang isang high-value individual matapos itong maaresto sa isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa Erusin, Sorsogon. Ang detalye ng report mula kay Police Corporal Chris Gopela. Value individual arestado sa buy-bust operation sa Erusin, Sorsogon. Arestado ang isang high-value individual matapos magsagawa ng matagumpay na buy-bust operation ang pinagsanib na puwersa ng PDEU, PSOU ng Sorsogon Police Provincial Office, katuwang ang Erusin Municipal Drug Enforcement Unit at Sorsogon First Provincial Mobile Force Company sa bayan ng Erusin, lalawigan ng Sorsogon. Kinilala ang sospek sa alias na Gino, 37 taong gulang na kabilang sa Regional Recalibrated Database on Illegal Drugs. Na-recover mula sa operasyon ang 4 na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na humigit kumulang 0.63 gramo. Isinagawa ang marking at inventory ng mga nakuhang ebidensya sa presensya ng sospek at mga kinatawan mula sa media at barangay alinsunod sa itinakdang proseso ng batas. Batay sa verifikasyon ng mga autoridad, lumabas na may kinakaharap ding kaso ang sospek kaugnay ng paglabag sa Section 10 ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Patuloy namang pinaigting ng Sorsogon PPO ang kampanya laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Mula dito sa Sorsogon Police Provincial Office, ako po si Police Corporal Chris Gopela para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP. Para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Corporal Gopela. Naaresto ng Police Regional Office 5 sa isinagawang operasyon sa Masbate ang isang mataas na miyembro ng Communist Terrorist Group bilang bahagi ng pinaigting ng kampanya laban sa insurhensya at pagpapanatili ng kapayapaan sa riyon. Ang report mula kay Patrolman Adrian Dayao. Isang mataas na miyembro ng Communist Terrorist Group ang naaresto ng mga operatiba ng Police Regional Office 5 matapos ang enkwentro sa bayan ng Palana sa Masbate. Kinilala ang suspect sa alias na Luding, 58 anyos, na nadakip matapos makasagupa ng tropa ng pamahalaan
habang nagkasagawa ng security operation sa Barangay Miabas noong Mayo Agis. Ayon sa ulat, nasugatan ng suspect sa naganap na engkwentro at agad namang binigyan ng atensyong medikal at paunang lunas. Kasunod nito, matagumpay na naipatupad ng mga otoridad ang iba't ibang warrant of arrest laban sa suspect kaugnay ng mga kasong murder at attempted murder na inilabas ng iba't ibang korte sa mga nakalipas na taon. Pinuri naman ni PNP Chief Police General Jose Merencio Nartates Jr. ang mga operatibang nagsagawa ng matagumpay na operasyon. Ito ay bahagi ng PNP Focus Agenda na Enhanced Managing Police Operation na hulihin ang mga most wanted person na nagtatago sa batas. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula po dito sa himpilan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Patrolman Adrian Dayaw, nagbabalita para sa Police News Express. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan po ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Merencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Mary Grace Artizuela mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.